Medyo matagal na nga rin na hindi ako nakakapagluto ng tokwa kaya ito nga yung pinabili ko sa asawa ko pagkatapos nagpabili na nga rin ako ng ilang pirasong tilapia. At para naman may kaparis na gulay, nagpabili nga ako nitong kalahating kilong sitaw. Nung nakaraang gabi nga medyo naparami yung pagsasaing ko. Nabawasan na nga to ng mga estudyante ko dito ko nga kinuha yung kinain nila nung almusal. Bukod niya sa kinain nila nung almusal, nabawasan pa nga ito dahil dito ko nga rin kinuha yung pambaon ng mga bata. Kaya lang dahil nga sa kakaunti lang yung nabawas nito nung nakaraang gabi, marami-rami pa nga natira. Buti na nga lang at hindi to napanis dahil nilagyan ko nga ng kaunting suka nung nagsaing ako. Bago ako magsalang ng sinaing ko, hinugasan ko na nga muna itong ulam na lulutuin ko para sa tanghalian namin. Pagkatapos nung naisalang ko naman yung sinaing ko, hiniwa-hiwa ko na nga rin itong tokwa. Hindi ko na nga muna nilitan yung pagkakahiwa niyan at hinati ko lang para nga hindi ako mahirapan sa pagkuha pagka naprito ko na. Saka ko na nga lang yan hihiwa-hiwain into cubes pagka naluto na. Pagkatapos ko naman niya mahiwa itong tokwa, sunod naman itong sibuyas at bawang. Yung tokwa pala na binili ng asawa ko, pinaparamihan ko nga yan sa kanya. Pagkatapos pagkarating naman niya dito sa bahay, 4 na piraso lang itong binili niya. Ang bala ko kasi niyan yung iba ipiprito ko pagkatapos masarap nga yan isawsaw sa toyo na may kalamansi at may sili. Pagkatapos yung iba naman isasaw ko nga dun sa lulutuin kong sitaw. Habang inaantay ko nga pala na maluto yung piniprito kong tilapia, ito at nilagyan ko na nga muna ng kanin itong baunan ng isa ko pang estudyante. Bandang tanghali pa lang kasi ito at yung dalawang estudyante ko pa nga lang yung nakapasok sa school. Pagkatapos yung isa naman ipanghapon pa nga yung pasok. 4 na piraso pala itong tilapia na binili ng asawa ko at sobra-sobra na naman niya kami sa budget. Yung budget kasi namin para sa ulam sa isang buong maghapon ay 150 pesos nga lang. Pagkatapos itong 4 na pirasong tilapia, 130 pesos na nga yung bili niya dyan. Yung sitaw naman 40 pesos yung bili niya. Pagkatapos bumili pa nga siya ng 4 na pirasong tokwa. Naigisa ko na nga rin pala itong sitaw at malambot na kaya nilagyan ko na nga yan ng toyo. Naglagay na rin ako ng paminta at saka ko naman nilagay itong pritong tokwa. Kaunti na nga lang din pala itong tokwa na naihalo ko dito sa ginisang sitaw. Pagkaluto kasi nung tokwa ay pinapak na nga ng mga anak ko. Kaya nga pinapadamihan ko sa asawa ko yung pagbili nga nitong tokwa dahil paborito nga yan ng mga anak ko. Yung 4 na piraso ay kulang na kulang pa nga yan sa kanila. Kaya lang hindi ko nga pinaubos at ihalo ko nga dito sa ginigisa kong sitaw. Kahit na simpleng luto nga lang dito sa tokwa ay gustong gusto na ng mga anak ko. Minsan piniprito ko lang yan, walang pampalasa na kahit na ano. Pagkatapos pagka naluto naman na tsaka nila sinasawsaw sa toyo na may kalamansi. Minsan naman pagka hindi nga ako nagmamadali, dinidip ko muna sa breading tsaka ko naman piniprito. At pagka gusto ko naman na may halo na gulay, nilalagyan ko yan ng kangkong. Minsan naman pagka gusto ko nga mag-adobo, pagkatapos kulang nga kami sa budget, yung itlog yung niluluto ko at inaadobo. Pagkatapos naglalagay na nga lang din ako nitong tokwa para medyo dumami. Kulang pa nga din pala yung mga pampalasa na nailagay ko kanina. Naglagay pa ako dyan ng isang maliit na pouch ng oysters. Pagkatapos ko naman niya maluto yung ginisang sitaw, naghain na nga rin ako kaagad para makakain na nga yung estudyante kong papasok pa sa school. Bago kasi siya pumasok sa school, pinapakain ko muna yun ng tanghalian dito sa bahay. Pagkatapos pinapabaunan ko pa nga siya ng kanin at ulam. Ito umusok-usok pa nga itong gulay ng ginisa ko dahil kakaluto lang yan, nilagay ko nga agad sa lamisa. Ito na yung ulam namin para sa pananghalian. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. At yun lang muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!